Mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Umaga sa ating lahat po, mga kapatid. At patuloy po tayo magpupuri sa ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos na magandang kapangyarihan sa lahat, muli sa mauli po ay patuloy ka namin pinapasalamatan. Ama, maraming salamat dahil lagi mo kaming sinasamahan simula sa pagpunta namin dito. Maging sa pag-uwi namin ay naririyan ka para sa amin. Ama, patuloy na niyo po kami pakalinisin mula ulo hanggang talampakan. Kung sa iyo maging karapat dapat kami sumamba sa inyong harapan. Ama, ang lahat ng aming mga kahilingan ay tunay nga na nalalaman ninyo. Alam ninyo ang mithiin ng bawat puso ng mga taong naririto. Ama, kayo na po ang siyang patuloy na magpala sa amin, maging sa mga taong nakalimot na sa inyo. Ama, patuloy ninyo kaming gabayan, patuloy ninyo pakaserlihan ng bawat puso namin, nang sagayon maging ligtas kami sa kahit anong gawa ng iba. Ama, tunay nga na ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kaya naman, Ama, sobra kami nagpapasalamat doon. Kayo na po ang patuloy na manguna, kayo na po ang siyang patuloy na maging sentro ng aming pagpupuri sa inyo. Tunay nga na i-claim namin ng lahat ng naririto ay ligtas sa kahit anong karamdaman, sa kahit anong sakit, sa kahit anong gawa ng iba. Ama, maraming salamat sa lahat-lahat. At tunay nga na ang gawain ito ay 100% nakatagumpayan na. Ito lang po aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, papuri sa Diyos ng buhay. Tunay nga na napakarami natin ngayong umagang ito, no? At tunay nga nakasama rin natin ang mga anghel sa langit na magpupuri. Amen po ba? Amen. Patuloy tayong pinapalaya at pinagpapala ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Amen. Ayan, patuloy tayong pupuri sa ating Panginoon. Hallelujah!
I-claim natin na ang lahat ng hinihingi din natin ay matutupad sapagkat ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Tunay nga na ang Panginoon ay napakabuti. Bakit? Kasi kung ano yung pangangailangan natin, alam niya. Iniisip pa lang natin, ibibigay na niya. Hinihahanda niya na para sa atin. Kung ano yung mga pangangailangan natin, sabihin mo lang, ipagkakaloob niya. Ganun napakabuti ng Panginoon sa atin, ano? Kasi alam niya kung ano yung kailangan natin. Alam niya kung ano yung hinihingi natin. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon sa bawat buhay natin. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon, brothers and sisters? Kaya napakabuti ng Panginoon sapagkat pinaparanas niya ng patuloy sa atin ang kanyang kabutihan kahit tayo ay nagkukulang. Kahit tayo nagkakasala, kahit tayo ay hindi perfecto. Patuloy niyang ginagawang perfecto yung buhay natin. Amen po ba? Amen. Kaya, tunay nga na kay buti-buti ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. At patuloy natin itaas ang ating mga kamay, ikit ang ating mga mata. Tayo ay magnilay sa kabutihan ng Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat
Tunay bang ika'y walang katulad? Tunay bang ika'y di nagbabago? Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay bang ika'y walang katulad? Tunay bang ika'y di nagbabago? Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri kita, Panginoon. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay bang ika'y walang katulad? Tunay bang ika'y di nagbabago? Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Amen. Hallelujah. Tunay nga na ang ating Diyos ay napakabuti. Siya ang Diyos ng ngayon magpakailanman. Hindi nagbabago kahit kailan. Kaya naman, karapat-dapat lamang na siya ay papurihan. Karapat-dapat lamang na siya ay dakilain. At higit sa lahat ay sambahin ang kanyang mga nilikha. Tunay nga na ang lahat ng taong patuloy na nagtitiwala sa Kanya ay kahit kailan hindi niya pababayaan. Lagi siyang nandyan para sa bawat isa sa atin. Ganun siya kabuti sapagkat kahit tayo ay nagkukulang sa Kanya ay patuloy tayo niyang pinagpapala. Patuloy niya tayong minamahal. Patuloy niya tayong tinatanggap at niyayakap sa kabila ng ating mga karumihan, sa kabila ng ating mga kasalanan. Kaya Ama, tunay nga na kayo ang siyang patuloy na mamuhay sa bawat buhay namin. Ang lahat ng mga kahilingan namin ay inaangkin na po namin answered prayer sa inyong pangalan. Ang lahat ng aming mga iniisip, ang lahat ng nasa puso namin ay iyon ang nawang pagpalain. Ang mga naisip namin ng mga taong pinapanalangin namin ay patuloy na binibigay sa mga kaisip. Kaya naman Ama, maraming salamat po sa lahat ng biyaya at sa walang hanggang pag-ibig. Ito lang po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, at patuloy na po tayong magsiupo. Ayan, pinakahintay natin ang pabuto. Ayan, hindi na daw po si Nanay siya na ay magbabahagi ng kanyang pagpapala. Amen. Muli sa Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord. At pinagpalang umaga po mga kapatid. Pinagpalang Tayo po ay naririto kung tayo ay muli magpuri sa Kanya at magpasalamat sa lahat ng Kanyang kalilihan. At tunay nga na napakabuti ng Diyos dahil eto lagi niya akong binibigyan ng oras na makarating sa gawain ito. Kahit na naiiwanan ko yung aking pasyente. Pero bago naman po ako umalis, talaga namang sinisiguro ko na maayos siya. Kaya Lord, maraming salamat po at salamat din po sa mga biyaya at pagpapala, lalo higit sa buhay na ito na patuloy niyong pinapahiram sa amin sa araw-araw. Sa totoo lang po, pagising ko sa umaga, pagbukas ko ng pintuan namin, sasabihin ko kaagad, Lord, thank you. Tapos isisigaw ko yung grace and miracle, amin to. Hallelujah! Tapos doon naman sa bintana, ganoon din po ang isisigaw ko.
Pagkatapos noon, pupunta na ako sa kusina. Pero bago po ako tumayo, talagang sinisiguro ko na nakapanalangin ako, nakapagsalmo ako. Kaya Lord, maraming salamat po sa katatagan na ipinagkakaloob mo sa akin at sa pag-ibig talagang ipinadama mo sa akin yun. Na kahit na marami pong pagsubok sa buhay, ay nandyan ka po para ako'y tulungan at palakasin. Lord, maraming salamat po. Ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Amen. Hallelujah. Tunay nga na patuloy tayong pinapalakas ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? At siya ang patuloy na nakapagtag sa atin. No? Amen. Kaya naman, tama yung ginagawa ni Nanay Lina, no? Na pagising pala ng umaga, kiniklaim niya na yung blessing, kiniklaim niya na yung miracle sa buhay niya. Tamang-tama po yun na dapat nating pinapasalamatan agad ang Panginoon sa paggising pa lang natin. Amen po ba? Amen. Amen. And syempre, magpapatotoo pa po ba? Sige na, Yes, wala. si Brother Kasi Cedric. naman. Yan po, tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Nung last time po kasi, hindi talaga ako mati ng gawain kasi tolang nahihiya ako dahil syempre backslider po ako. Tapos talagang nawala talaga yung paniniwala ko kahit kaninong Diyos talaga. Naging atheist po talaga ako. Aminin ko po talaga yan. Si Marin kasi, nung sabi niya, wala siyang pera, di ba? Pumunta siya sa gawain. Ang in-expect ko talaga pera, totoo lang. Parang gusto ko makukuha lang talaga. Talagang umatend ako. Sabi ko, tignan nga natin kung totoo yung Panginoon ni ng kapatid ko. Oy, alam nyo, di ba? Di ba si Marian nung pumunta sa gawain, wala siyang dalang pera, walang laman yung wallet niya. Nag-wallet pa siya, pero wala naman laman, di ba? Nagkaroon ng $5 sa oy, parang good sign to Punta nga ako sa, punta nga ako sa gawain, try ko rin yung sinasabi nilang Diyos. Tinry ko, umatin ako gawain. Alam mo, yung natapos yung gawain, nag-text yung victory liner, di ba? Nag-text, di ba? Sabi may package. Binuksan namin lahat ang package, no? Package. Paano ba yan? Binuksan namin lahat ng package. Yung sakto gawain nila, yung pagkatapos ng gawain, binuksan namin yung package. Aba, lahat. May mga package. Tapos may libro. Binibigay sa akin libro yung pinsan ko from America. Pagkabukas ko ng libro, aba, may pulang envelope. At malabot niya, dollars ang laman. Diba? Tapos sabi ko, effective pala. Ito ko next, $20. Mas malaki sa 500 lang. Sige, tingnan natin. Kaya, tingnan natin. Sa 13 ba yun? Tingnan natin na rin. Pero, ang pagpapasalamat ko na rin doon, wala pa yung 13. May pera na naman kami. Delivery na naman. Hindi, dahil siguro wala namang masama kung naniniwala ka sa di ba? Panginoon, di ba? Tignan natin. Hindi nga naman masasabi, di ba? Wala namang masama, di ba? Yung hangin niya, di natin nakikita pero naniniwala tayo, di ba? Yan. Yun po, dapat po araw-araw po pala tayo nagpapasalamat. Amen. Yun po. Salamat. Ha? Ayan. Ay, hindi. Sir Cedric, bago pa lang tayo umalis ng bahay ng Saturday, meron na kayong delivery. Di ba? Ayan, tunay nga na inihahanda na ni Lord yung pagpapala sa atin. Pumunta pa lang tayo ng duwa, may pagpapala na tayo. At May ibon pag-uwi si natin, meron ulit. Ganyan magpala si Lord talaga sa buhay natin. Lotion. No? Si Lord naman hindi lang sa pera, sa lahat ng bagay, pinapakita niya kung gaano siya kabuti. Amen? Amen. Yan, may magpapatotoo pa po ba? Anan. Ayan, syempre ako naman, kung kayo. Ako din eh. Pinagpala din ako ng Lord. Nung Tuesday ba yun, ma? Tuesday. Si Mama, malungkot siya. Malungkot siya. Kasi nga, walang bumili sa grand sale namin dyan. Nilangaw na naman. Diba? Tapos, nung
gabi, naisip namin ni Mama, ay mag-ano tayo, mag-live selling kaya tayo. So, try na natin. Hindi kami handa talaga din actually. Wala kaming code or kahit ano. Biglaan lang talaga. Tapos, hindi namin in-expect. Kasi syempre ako parang trip-trip lang. Wala namang mawawala, di ba? Tapos lang naman. Tapos, nung try namin, hindi kami talaga handa. Pero, yung mga customer namin, handa, nagsipag-mind silang lahat. At yung sa first night na nag-live kami, ang dami nag-mind, ang dami na namin orders. Yung second day din, marami ulit. Tuloy-tuloy po yung tatlong araw po na nag-live selling kami, yung dami pong puno. Hindi ko na ba sasabihin kung magkano, pero talagang siksik, liglig at umaapaw ang blessing ng Panginoon sa first live pa lang namin. Kaya yun, thank you sa Panginoon talaga sapagkat patuloy na tayong sinasamahan, patuloy na tayong pinagpapala sa lahat ng bagay. Amen po ba? Amen. Ayan. Kaya yun, nabayaran na namin lahat ng mga dapat bayaran. Nakapag-McDo pa. Nakapag-McDo pa. Nakapag-grocery kami lahat, nakapagbayad ng mga bills. Kulang pa. Saka, mamaya, after na naman ito, may delivery na naman kami. Wow. Kaya grabe talaga si Lord mag-blessing. Ayan, yun lang po. Yun lang po ang aking ipapatuto. Papuri sa Diyos na buhay talaga. At patuloy po tayo magpupuri sa ating Panginoon. At inaanya ko na po kayo magsitayo. At ihanda ang ating sarili para sa pakikinig ng mabuting balita na pangungunahan ng ating kapatid, si Brother J.R. Ignacio. Papuri sa Diyos na buhay. El Shaddai, El Shaddai, Adonai, age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, El Conqueror Adonai, we will praise and lift you high. El Shaddai. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, we will praise and lift you high. El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to bring, though your words contain a plan, they just could not understand. The most awesome work was done to the plenty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, El Conqueror Adonai, I will praise you till
Shaddai, kami po nagpapasalamat sa biyaya ng buhay, kalakasan, kalusugan, kaligtasan ng bawat isa sa amin sa buo naming sambahayan. Salamat sa mga biyayang aming tinanggap na at patuloy pang tatanggapin mula sa iyo. At higit sa lahat, salamat sa pagpapaalala sa amin na kayo ang makapangyarihang Diyos na siyang nagmamay-ari ng aming buhay. Sa oras na ito, patuloy namin pinagpapasalamat sa iyo na patuloy mong ginagabayan ang bawat isa sa amin palapit sa inyo. Sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkakasala, ay patuloy niyo po kaming binibigyan ng grasya upang sa gayon patuloy kaming makalapit sa inyo. Salamat sa kapatawaran, salamat Panginoon sa kahabagan na patuloy mong ipinagkakaloob. At sa oras na ito, dalangin namin Panginoon, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. At anuman Panginoon ang mga challenges namin kung kinakaharap, ito po'y aming mapagtagumpayan. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Ikaw, palakpakan po natin ang mga Panginoon. Praise the Lord. Okay po. Ayun, ang dami pang ilalay. Marami pang magmamay. Okay po. So, salamat sa Panginoon. Tayo po ulit ay magnilay ng salita ng Diyos. Ang gospel po natin this coming Sunday ay sa Mark 1, chapter 40 to 45. No? Mark 1, 40 to 45. Ayan po sa ating gospel. Sabi doon, nung panahong iyon, may isang kitongin na lumapit kay Jesus, nanigluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sa baywika. Ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasurit ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit, umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano ba't hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus? Naroon na lamang siya sa labas at sa mga ilang puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon kong sa Kristo. Salamat sa Panginoon. Sige po, palakpakan natin. Hindi na po tayo maupo. Bilay tayo sa guest ng ating production. So maraming salamat sa mga sharing sa kanina. Hoping and praying, marami pang mas mamahin. Oo, kasi lahat ngayon talaga napupunta na ng online. No? Kahit anong business ngayon, kapag wala ng online, medyo tagilid. Kaya salamat sa Panginoon na nagkaroon kayo ng idea. Kasi ma-market yung dapat i-market. Mabenta yung dapat mabenta. Ganda ka natin sa i-drink. Pero mo yan tinabal ni Lord, yung hamon. Kaya dito po sa ating gospel ngayon, kwento ng isang taong ketongin. Kumbaga sa madaling salita, yung gospel natin na isang kwento patungkol sa isang nakakadiring sitwasyon. Nakakita na po ba kayo ng ketongin? Hindi pa. Kapatid yung nanay ko, tatlo, patay lahat ko. Sundalo sila. So, yan ang malala sa ketong. Yung kwento nga nila, sino ba yung na-assign doon? Na-assign dito eh. Brother Roderick, na-assign siya sa Palawan kung saan dinadala yung mga ketongin dati. Galing siya sa Tala, tapos dinala doon sa Palawan. Talagang hindi niya alam kung paano siya mag-preach. Kasi syempre yung mga taong ganun, outcast na talaga, hindi na sila pinapansin. Pinandidirian talaga sila ng society. Tapos kapag nakikita mo yung unti-unti natutunaw yung ilong, yung Nakakahawa kasi. yung kamay, ganun ang itsura kinakain. Parang may klase ng, ewan ko, bacteria yun, yung kumakain ng laman nila. So habang nagpipreach yung preacher, sabi niya, talagang wala tayong magawa, kailangan natin silang bigyan ng hope.
Eh syempre, kapag gano'n na talaga yung sitwasyon, desperado na, no? At makarinig ng magandang balita, syempre matutuwa, tama po? Siyempre. Ano? At dahil sa sobrang tuwa, pagkatapos Yayakapin. ni Brother Roderick, sabi niya, brother, salamat! Siyempre, normal na reaction ng tao yun eh. Kaya po, ano? Normal na reaction ng tao, siyempre. Na tayo ay may minsan pinandidirian o parang hindi natin gusto. Pero nakakalungkot yung mga taong may ganong kalalagayan ay medyo talagang nakakalungkot. Amen. Probably hindi naman nila ginusto yun. Ano? Sino ba naman tao na gustong magkaroon ng kapansanan? Wala naman po, di ba? No? Pero yun talaga yung mga sakit na minsan hindi maipaliwanag. Ang nakakalungkot, yung sa atin po, yung nangyayari ngayon, buti na lang, may ano na yata ngayon eh, may gamot na rin sa ketong. Hindi katulad dati na totally wala. Ngayon, meron na gamot. no? So, salamat naman sa advancement ng technology natin. So, nung wala pang gamot, ang talagang pumapatay doon sa mga taong may ketong is not actually yung sakit nila, kundi yung disconnection ng society sa kanila. Buhay sila pero tingin ng tao parang hindi sila buhay. At kung buhay man sila, parang ang tingin sa kanila, nakakadiri ka, huwag kang lumapit. No? So, yung emotional disconnection, yung talagang nagpapalungkot sa kanila. Pero ang pinakamasakit, yung sitwasyon sa Bible. Hello? Amen? Kasi nga, wala pa talagang ganun ka-advance na knowledge about sa sa ganitong klase ng sakit sa balat. Ano? So, ang kanilang pananaw noon, kapag nagkaroon ka ng sakit na ketong, usually ang ketong ay not necessarily yung leprosy, kundi sakit sa balat na malala. Pwedeng psoriasis, pwedeng yung ibang sakit gano'n. Pag nagkaroon ka ng ganong sakit sa ancient times, sa Bible, considered ka as isinumpa. Apo, isinumpa. Ibig sabihin, mabigat yung kasalanan mo, kaya ka nagkaroon ng ganyang sakit. So, ang para sa mga Hudyo nung panahon na yun, by default, kahit hindi ka umamin kung may kasalanan ka ba talaga o wala, basta nagkaroon ka ng ganong sakit, ikaw ay may mabigat na ginawang kasalanan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay may mabigat na kasalanang ginawa, automatic, para sa pananaw, sa pagtingin ng mga Hudyo, ikaw ay isang, tawag dito, yung mabigat na, kumbaga parang, sa panahon natin ngayon, tawag ko, kalimutan ko na, yung, Parang outcast. not necessarily outcast pero parang ang brand sa'yo, siguro sa panahon natin ngayon yung pang Bartolina ka. Yung halang ang kaluluwa mo, meron kang kasuklam-suklam na ginawa na laban sa Diyos. Yung ganun ba? So, ang tingin sa'yo ng tao, hindi ka lang physically marumi, kundi spiritually marumi ka. Yun, isa yun, yung word, immoral ka. Kung hindi man mangyari sa'yo, mangyari sa mga anak mo. Ganun ang style ng sumpa. Kuha niyo po? So, ang ginagawa ng mga Hudyo, kapag may nakita silang ganon, automatic yon itatapon sa labas ng city ng Israel, dun sa labas. Hindi siya papapasukin sa border. Una, kasi sa kanilang pananaw, yun nga, may kasalanan siya, nakakahawa yung sakit na yun. Tama naman po, di ba? Baka may mahawa siya. At ikalawa, para sa kanila, totally kaparusahan na yung buhay nun. Hindi naman natin pwedeng sabing impyerno kaagad kasi ang paniniwala ng Hudyo hatiring sa dalawa eh. Isa yun sa malaking difference ng Pharisees at Sadducees. Ang mga Pariseo, naniniwala sila na may eternal life na rin. Pagkatapos mong mamatay, ay may nakaabang pang panibagong buhay na kung saan makakapiling mo ang Diyos sa isang walang hanggang buhay. Ano po? Ganun yung paniniwala ng mga Pharisees. Ang paniniwala ng mga Sadducees, yung langit at impyerno, dito na yon sa lupa. So kung ano man ang maging buhay mo dito sa lupa, yun na yung langit, yun na rin yung impyerno. Kapag maganda ang kutis mo, ang tawag dyan, langit. Kanya po? Kapag nagkaroon ka ng sakit sa balat, ang tawag dyan, impyerno. Kanya po? Kaya kung ayaw mong ma-impyerno, huwag kang magdididikit sa may sakit sa balat, baka ma-impyerno ka. Ganon. Kaya talagang ina-outcast nila, hindi nila pinapapasok sa city.
Ano po, at siyempre, ancient times po yun, ang bawat syudad ay naharangan ng wall. Napapanood niyo naman po sa pelikula, di ba? Pinaka-purpose kasi ng wall na yun para hindi sila ma-infiltrate ng mga kalaban kung sakaling may digmaan yung kanilang no. So, hindi sila pwedeng pumasok sa loob. Pero siyempre, sa mga sa mga naglalakbay, meron silang pasukan lang talaga doon sila pwedeng pumasok at lumabas. Si Jesus labas-pasok noon kasi nga nag-mission siya. Ito ang problema, no? Problema ba? Hindi pala, good news pala kahit pa paano. Probably yung may ketong na kinukwento dito, nalaman na si Jesus ay may kakayahan na magpagaling. Ang kagandahan dito sa may ketong na ito, bagamat si Jesus ay hindi pa talaga fully revealed yung identity niya nung panahon na yon, naniwala siya kaagad na siya ay may kakayahan talaga na magtanggal ng sakit. Paano niyo po? Okay? So, ano ang difference nung paniniwala ng may ketong dito? Ito po, sa pagkakasabi ng ketong, sabi niya, kung ibig niyo po'y mapapagaling niyo ako. Salita na, siguro, words of desperation, na kung gusto niyo mapapagaling ako. Pero, sa mentality ng mga Hudyo, Diyos lang ang may kakayahang magpagaling ng isang taong isinumpa. Hello? Ano po? Diyos lang ang may karapatan na magtanggal nung sumpa doon sa tao kasi yung sakit na katulad ng ketong ay ebidensyang ikaw ay may mabigat na kasalanan. Kapag nawala yung ketong sa'yo, ibig sabihin, pinatawad ka na ng Diyos. Hello? Ano po? Pinatawad ka na ng Diyos. Pero siyempre, hindi pa rin naaalis sa isipan ng mga Hudyo na darating yung Mesiyas as sugo ng Diyos nung panahon na yon na siyang magpapagaling sa bayang Israel. So probably, at that time, hindi man fully amplified dito sa account ni Mark, pero at that time, probably, naniniwala na rin yung may ketong na si Jesus na yung Messiah. Hello? Amen? No? Si Jesus yung Messiah. Parang sinasabi niya kay Jesus na naniniwala ako, ikaw yung sugo ng Diyos. Kaya kung ano man ang gustuhin mo, pwede mong gawin sa akin. At mangyayari yun. Ang kagandahan, dahil naniwala yung may ketong, anong nangyari? Gumaling o hindi? Gumaling. Okay po, ang naging resulta, gumaling. Yan po yung kapangyarihan nung tayo ay naniniwala talaga, no? So, ginawa sa kanya ni Jesus, ang ibig ko ay gumaling ka. So, hinawakan siya ni Jesus, ano nangyari? Nung hinawakan siya ni Jesus, yung kabanalan ni Jesus lumipat doon sa tao, at yung sakit na yon na simbolo ng kasalanan ay nawala doon sa tao. Ano po? So sa madaling salita, isa sa mga nagiging effect ng ating paniniwala sa Panginoon ay yung kapatawaran na inaasahan ng mga taong nagkasala laban sa Panginoon. Hello? Amen. Amen. So hindi lang kagalingan ang pwedeng tanggapin ng isang tao na naniniwala sa Kanya, maging ang kapatawaran ay pwedeng tanggapin ng taong naniniwala sa Kanya. Amen. Yun po yung effect nung paglapit natin sa ating Diyos. So tayo man din ay may mga pagkakasala, tayo man din ay dumadating sa mga karamdaman, dumarating sa mga kahinaan. Pero ang pinaka lang naman dito, ang pinaka simple challenge lang naman dito ay lumapit tayo sa Panginoon. Hindi po siya nahiya kahit may ketong siya, no? Alam ko po, narinig niyo na yung isang sampol na kwento patungkol sa isang barbero at patungkol doon sa ginugupitan niyang isang tao, no? Ano yun? Reiterate ko na lang, no? Yung sabi nung barbero na, alam mo, hindi rin ako naniniwala talaga sa Diyos kasi kung totoong may Diyos, bakit ang daming naghihirap? Tignan mo yung paligid mo, ang daming naghihirap. Hello, kanya po, no? Ang daming parang yung buhay nila ay papunta sa wala, papunta sa kawalan, no? Kaya hindi talaga totoong may Diyos, no? Sabi nung barbero, sabi nung ginugupitan, sabi niya, ako hindi rin ako naniniwala na may barbero. Sabi
Sabi nung ginagupitan, sabi niya, uy, ano ka, barbero kaya ako, bakit di ka naniniwala sa barbero? Sabi nung ginagupitan, paano ka maniniwala sa barbero? Pag titina ko sa labas, ang dami mahaba buhok. Pwede kung sana may barbero, di sana yan, maiksi lahat ng buhok, magaganda yung buhok nila, ayos na ayos. Sabi ng barbero, eh di naman sila pumapasok kasi dito sa shop para magpagupit. Desisyon nila yun kung ayaw nila magpagupit, pero nandito ako sa shop, naghihintay ako ng magpapagupit. Hello, kanya po. So parang ang lesson din doon, eh, sabi na rin ng ginugupitan, ganoon din siguro. Kaya yung tao ay parang hirap magpunta sa kawalan ng buhay. Katulad mo, baka hindi naman sila kasi lumalapit. Pag lumapit yung keto ngayon, nakuha niya yung gusto niya. Gumaling siya, napatawad siya sa kasalanan niya. Pero may bilin sa kanya si Jesus. Shh, ka muna. Wag mo munang ipagsasabi, ha? Ang gawin mo, pumunta ka doon sa sacerdote, ano? Doon sa simbahan, yung officer doon na makita mo, ipacheck mo yung balat mo, sabihin mo, magaling ka na. Ngayon, kapag na-qualify na magaling ka na talaga, bibigyan ka ng karapatan ng sacerdote o ng officer ng simbahan para makalapit doon sa altar at makapag-offer. Kasi kapag nakapag-offer ka na at nakita in public ng mga tao, ibig sabihin, katibayan yan, pinatawad ka na ng Diyos. Magaling ka na. Ibig sabihin ko siguro sa panahon natin ngayon, hindi ka na maiimpyerno. Pwede ka nang dumikit sa amin, no? Parang ganon. No, kabilang ka na ulit sa kaharian ng Diyos. Ano? So ganon ang gustong pagawa ni Jesus, ano? Upang sa gayon, yung mga taong siyempre may judgment sa kanya, siyempre kilala naman siya kahit papaano ng mga citizens, ay hindi na matakot na ay yung taong ito, huwag tayong lalapit dyan bukod sa kadiri na impyerno pa, no? So sa panahon na yon, ano, yung gusto ni Jesus, pag na-declare siya in public as clean, okay po, so makakapamuhay na siya ng normal, katulad nung pinapangarap niya. Okay po? Tanggap na siya ng society. Ang problema, sa halip siguro na pumunta doon, sabi dito, no? Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ganito, mahigpit na bilin, huwag mong sasabihin kanino man. Sa halip, pasuri ka sa sacerdote, pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ito ang problema. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Hello? Hindi siya sumunod doon sa instruction ni Jesus na huwag mo munang Sabihin. sasabihin, huwag mo munang pagsasabi. Ano pa? Hindi na, ito naging resulta, ano pa? Hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. The very reason kung bakit ayaw mo nang ipagsabi ni Jesus kasi hindi pa niya panahon. No. Ibig kong sabihin ay hindi pa niya panahon na dito na mailagay sa krus. Kasi kapag nalaman na ng mga sacerdote, nalaman na ng mga leaders yung patungkol sa kanya, nag-uumpisa pa lang siya ng ministry niya, pag-iinitan na. Hello? Kanya po, pag nalaman na, uy, may isang tao, na, kunyari may ketong, alam niyo, may nagpagaling sa akin eh, ganito, dati ako may ketong, tapos ngayon magaling na ako. Iisipin agad, mentality ng mga tao, uy, sino yun? Diyos ba yun? Hello? Kasi Diyos lang ang pwedeng magpatawad, magpagaling sa ganyang klase ng sakit. Nasaan yung tao na yan? O siyempre, yung mga insecure, sino yan? Patawag yan dito. Hello? Pwedeng mapaaga yung plot laban kay Jesus. So, yun ang naging problema, no? Chances are mapaaga yung ministry ni Jesus. So, ang naging resulta, dahil nga pinagsasabi na niya sa mga tao yung patungkol sa kagalingan niya, sa nangyari sa kanya, hindi na ngayon makapasok si Jesus publicly sa Jerusalem. Hello? Kanya po, no? Actually, halos nakapasok na lang siya sa Jerusalem nung naalala niyo yung Palaspas. Oo, palaspas. Hindi na siya talaga makapasok kasi nga magiging threat siya doon sa mga religious leaders na nandoon. Na probably ay magpa-execute sa kanya. So, nangyari kay Jesus, nag-focus na lang siya sa outside the city, doon sa pinuntahan ng mga tao. Okay? So, anong lesson po doon, no? Na pwede natin makuha? Ito po yun. Importante pa rin talaga ang pagsunod. Kahit sa minsan ang intention natin ay mabuti,
Kahit minsan ang gusto naman talaga natin ay ano lang yung kumbaga para sa atin, tama naman, wala namang mali. Pero minsan hindi natin naiintindihan kung bakit pinapagawa ang isang bagay na sa paligid natin. Tama naman eh. Bakit mali? Ano po? Yung sa keto. Kaya ang nangyari, ano po ay hindi tuloy makapasok si Jesus publicly. So, ang paalala sa atin, mas magandang sumunod, minsan kahit hindi natin naiintindihan. Pero ang kagandahan nito, kapag tayo naman ay sumunod, nandun yung pagpapala ng Panginoon. Kaya nga nakakatuwang isipin na every time na magtutok si Brother Mike, lalo na sa mga disciples, ang lagi niyang sinasabi patungkol sa pagsunod. No, hindi ko kailangan dito ng taong magaling, hindi ko kailangan dito ng taong kumbaga parang marami nang na-accomplish sa buhay. Kailangan ko yung taong marunong sumunod. No, naalala ko tuloy sino ba ito? Brother June Ero, no? Kwento niya. Nung siya po ay, si Brother June, pati si Brother Manny, kwento rin niya, Manny Lipas. Na nung sabi nila, gusto ko pong maging preacher. No? Gusto ko pong mag-apply as preacher po. Ang ginawa, pasok sa office. Tapos sabi, ganun ba? O sige, magwalis ka dyan. Magwalis? Hindi po, mag-ano po. Preacher. Yan nga, magwalis ka. Tapos tapos na po sir. Sige, punasan mo yung ganito. Okay? Kung ano-ano na inutos, sabi, hindi naman dyan ito i-play. Bakit ganito? Kanya po, no? Isang linggong gano'n, pabalik-balik, tapos naghihintay kung anong sasabihin, baka i-interviewin na, yung gano'n ba? No? Pero wala eh. Wala, matagal na yung pabalik-balik. Parang hindi yata nila naiintindihan kung ano yung gusto kong gawin. Hindi ako mag-apply as janitor. Pero gano'n na nangyari, ano? Pero after ng siguro mga ilang linggo, sabi, sige, ito, hayo mo, binigyan ng papel. Ano? Puntahan mo yung ganitong lugar, ikaw mag-preach. Hello? Sabi niya, talaga po? Oo. Wala nang interview? Puntahan mo na! Okay po. May mga ganun din, na hindi pumasa sa trial, kwento rin po ng iba. Hindi ko na maalala yung pangalan, pero may isang engineer by profession na sinubukan din na maging preacher nung panahon na yun, nag-uumpisa gawain. Tapos parehas yung process. 3 araw, hindi na bumalik eh. Tapos ang sinabi hindi naman ako pumasok dyan para maging alila. Hindi na pumasok dyan para maging utusan. Hindi niya alam, testing lang pala yun, no? Ng pagsunod. Kasi kung parang ang challenge ko, hindi mo kayang sumunod sa maliit na bagay, hindi mo kaya rin sumunod sa malalaking bagay, no? Magsasarili ka. So, ganun po, isa sa mga tinuturo talaga sa gawain ay pagsunod upang kahit pa paano, ay hindi na didiscourage yung mission katulad nung kay Jesus. Pero sa kabila nung pangyayari na yun, ang kagandahan, bagamat hindi naman makapasok si Jesus, hindi mo mapipigilan yung grasya ng Diyos. Hello? Amen. No? Hindi man siya nakapasok doon sa Jerusalem para abutin yung mga taong nagdesisyong lumabas para abutin si Jesus. Hello? Amen. So, may mga pagkakataon sa buhay natin na may mga sitwasyon katulad nito. Relate na lang po natin sa sitwasyon ng simbahan natin. Relate na lang natin sa sitwasyon ng gawain natin. Na may mga pagkakataon na kung minsan ay hindi ka talaga ma-reach out ng simbahan sa iyong kalalagayan. Due to the situation, sabihin na nga po natin. Amen. Pero kung talagang ikaw, desidido ka, gusto mo talagang maranasan ang himala ng Panginoon, sa halip na maghintay ka, ikaw na pumunta. Kanya po, ikaw na ang lumapit. Ikaw na yung magdesisyon na hanapin ng Panginoon, sapagkat kung talaga namang interesado ka, gagawa ka ng paraan. Katulad nung ginawa ng mga tao, nung hindi na makapasok si Jesus, talagang yung taong nagdesisyon, na gumawa ng paraan na lumabas doon sa city at hanapin siya sa, sabi dito, mga ilang na puo, sa mga remote areas. Talagang hinanap siya. Amen. So, kung titignan po natin, yung parehas na situation nung Ketongin at ng mga taong lumapit sa kanya doon sa labas ng simbahan, ay sa labas ng city, ay ito lang, kung gusto mo talagang maranasan yung himala ng Panginoon, lumapit ka. Okay, pakihirap na yung katabi siya, kapatid. Lumapit ka. Lumapit ka. So, yun lang naman yung pinaka-point actually ng gospel natin ngayon. Kasi
Actually, the blessing of the Lord is for all people. Ang blessing naman talaga ng Panginoon para sa lahat. Pero hindi ito tinatanggap ng lahat. Tinatanggap lang ito ng mga tao interesado doon sa blessing na yun. Amen. Amen. In the first place nga, hindi naman talaga nagbibigay agad ng curse ang Diyos sa mga tao. Kaya lang nahihirapan yung tao minsan kasi parang binibigay na ni Lord yung blessing tapos hindi tinanggap ng tao. Anong gagawin ni Lord pag hindi tinanggap yung blessing? Babawiin. Bibigay ba? Ayaw mo? Sige, bigay ko sa iba. Hello, kaya niyo po? No? Ganon si Lord kung magbigay. Bibigay ko to sa iyo. Kung ayaw mo, total, na desisyon naman ako ipamigay, bibigay ko sa iba na may gusto. Ano? So yun naman lang po yung paalala sa atin ng Panginoon. Always, matuto tayong lumapit sa Kanya. No? Huwag tayo makakalimot na magtiwala. Pero syempre, gawin natin kung ano yung humanly possible sa atin. Laging gano'n naman ang laging gano'n naman yung proseso ng blessing ng Panginoon. Gawin mo kung ano yung kaya mo, do what is humanly possible, and trust God for what is impossible. Amen. Ano? At yun din yung dahilan kung bakit may mga dumadating sa buhay natin, ng mga problema hindi natin kayang solusyonan. Paalala sa atin na hindi mo talaga kayang mabuhay ng sarili mo lang. Kailangan mo ng tulong ng ibang tao, kailangan mo ng tulong ng Diyos, no? At kailangan mo rin aminin sa sarili mo na hindi kasi Superman. Hello. Hindi tayo si Robocop. Napapagod din tayo, nauubusan din tayo ng bala, no? Nangihina din tayo, nadadapat din tayo bilang tao. Pero sa kabila ng lahat ng yan, pag lumapit tayo, ihanda naman ng Panginoon na ibigay kung ano yung ating inaasahan. Oh, sige po, palakpakan po natin ating Panginoon. Sa oras na ito, tayo po tayo magsitayo. Tayo po ay manalangin sa Kanya. Salamat sa biyaya ng Panginoon na ang bawat isa sa atin na lumalapit ay pinagpapala, no, ng ating Panginoon. Pero siyempre, sa lahat, ang nais ng Panginoon ay hindi lang tayo pagpalain, kundi tayo ay paguhin. Our holiness is more important than the blessings that we have. Kasi yun ang magdadala sa atin sa langit. Yun yung magpapanatili ng connection natin sa Panginoon. Yung pag-ibig na tinanggap natin na sana ay maipadama natin sa isa't isa. Yumuko tayo at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya na yung pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon na sa kabila ng aming mga pagkukulang, binibigyan mo kami ng pagkakataong makalapit sa inyo. Sa aming paghingi ng tawad, sa aming pagsisisi, kami po ay iyong pinatatawad. Sa mga pagkakataong nagiging marumi kami at minsan ay nagkakaroon kami ng hindi magandang kung nagkakaroon kami ng karumihan sa aming espiritu o hindi naman kaya sa aming pag-iisip. Salamat Panginoon dahil tuwing hinahawakan mo kami ay kayang-kaya mong alisin ang mga bagay nito. But we're asking, O God, for your grace to continue to help us to even grow better. Maging mas matatag kami, Panginoon, sa amin pong pananampalataya, higit sa lahat sa pag-ibig. Dahil ito ang naisin mo, Panginoon, ng bawat isa sa amin na iyong pong nililigtas, bawat isa sa amin na iyong pinagagaling, bawat isa sa amin na iyong pinagpapala, ay matuto, Panginoon, na sumunod sa iyong utos. Ang utos na kami po ay matutong magmahalan sa isa't isa bilang ebidensya ng aming pong kaligtasan. Lord, amin din pong panalangin na patuloy mo pong pagpalain ang aming pong mga personal na prayer request sa oras na ito. Bless mo po si Frances na naririto sa kanyang pag-aaral, Panginoon. Gayon din po ang kanyang nanay, Sister Rose, kapatid si Daniel. Panginoon, bless mo po sila sa kanilang mga pangangailangan sa buhay at sa mga challenges na nakakaharap nila sa kanilang pong pag-aaral. Bless mo po Sister Lina, O Lord, especially kanyang asawa, si Brother Jimmy Lapus, Panginoon. Patuloy nawa silang pagkalooban ng malakas na pangangatawan, magandang kalusugan. Sa kabila, Panginoon, ang karanasan ni Brother Jimmy, patuloy mo ibuhos sa kanya ang grasya mo, Panginoon. Gayon din sa kanya pong mga apo na nagsisipag-aral, Panginoon, sa kanyang mga anak, Panginoon, na sumusuporta sa kanila. Bless them, O Lord. Gayon din po sa aming mga kapatid na rito, si Mariel, si Cedric, Panginoon, si Mary Ann, O Diyos. Alam mo po ang kanilang mga heart's desire sa kabila, Panginoon, ng kanila pong murang edad ay patuloy mo, Panginoon, ay pagkaloob sa kanila yung pagkaunawa patungkol sa kung anong layunin mo para sa kanila. Help them see, O God, that life is about you, Panginoon. Tulungan mo po sila sa kanilang mga personal na hangarin din sa buhay, yung kanilang negosyo o hindi mo kayo ng trabaho, Panginoon.
Pagpalain mo po sila, Panginoon, yung mga nagiging customers, Lord, i-bless mo po sila at patuloy, Panginoon, na palaguin, Panginoon, ang mga bagay na nais pa nilang i-improve sa kanilang sarili. Help them, O Lord, to have wisdom. At especially, Panginoon, dalangin din po namin, patuloy mo pong pagpalain Sister Queenie. Salamat, Panginoon, sa pagbubukas ng kanyang tahanan upang magkaroon ng gawain sa tahanan ito. I-bless mo po, Panginoon, ang kanyang pong buhay, ang kanyang kalusugan. I-bless mo rin po, Panginoon, ang kanyang mga heart's desire para sa kanyang buong family, Panginoon, para sa kanyang pong business, Panginoon. Patuloy mo po siyang ingatan, patuloy mo po siyang lukuban ng iyong malamay na pakpak, saan man siya makarating, Lord, siya po ay laging maging ligtas. Gayun din, Panginoon, sa mga customers nila, patuloy mo po silang i-bless, maging daan, Panginoon, ng blessing ang ginagawa nilang pagla-live, Panginoon, para sa pangangailangan nila. At the same time, Panginoon, ay upang patuloy din na ma-share ang mabuting balita na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, sinasama din namin ng panalangin ng buong gawain, Panginoon. Patuloy mo nawa na ipagkaloob ang iyong grasya sa bawat isa, Panginoon. Patuloy kami iligtas, patuloy kami, Panginoon, na pagkalooban ng iyong pagpapala para sa pangangailangan ng lahat ng kapatiran, maging ang iyong gawain, Panginoon. Maraming salamat. Sinasama na rin namin sa panalangin sa oras na ito ang mga tao na nais po namin idulog sa iyo, mga prayer request namin, itinataas sa iyo, Panginoon. Inaangkin namin, napatuloy mo po kami na pagpapalain. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming mga puso, isip, buhay ay patuloy mong babaguhin. Sa iyo, Panginoon, inilalagay namin ang aming pong mga buhay at nagpapasalamat dahil ikaw, si Yahweh El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito, Panginoon, ang aming panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa amin si Papa, palapakan pa natin natin. Salamat tayo, Yahweh El Shaddai. I am